Ang Pilipinas ay kasalukuyang nangunguna sa paggalugad ng native o white hydrogen, natural na nagaganap sa ilalim ng lupa, bilang bahagi ng pagpapalakas ng clean energy at pagbabawas sa importation ng langis. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pag-award ng mga bagong petroleum service contracts noong October noong nakaraang taon na kinabibilangan ng kauna-unahang mga kontrata para sa eksplorasyon ng native hydrogen sa bansa. Nakatuon ang paggalugad sa mga ophiolite belts kung saan may mataas na potensyal ng hydrogen. Ang mga pangunahing lugar ay sa Central Luzon, Zambales, Pangasinan, at Palawan. Nakapagsagawa na ng reconnaissance survey ang Department of Energy, DOE, sa Zambales, Nagsasa, San Antonio, at Pangasinan noong July 2025. Dito natuklasan ang mataas na hydrogen outgassing. Natuklasan sa isang pag-aaral na mayaman sa natural hydrogen gas ang San Antonio, Zambales, partikular sa Nagsasa, na may potensyal na magamit para sa produksyon ng kuryente. Ang Department of Energy, DOE, ay nagsasagawa ng paunang survey at naghahanap ng mga kumpanya para sa eksplorasyon sa 436,000 ektaryang lugar. Ang natural na hydrogen na ito ay nagmumula sa mga ultramafic rocks sa pamamagitan ng prosesong serpentinization. Ayon sa pag-aaral, ang white hydrogen ay maaaring maging mas mura, posibleng 50 cents hanggang $1 bawat kilo, kumpara sa green hydrogen na higit $4 bawat kilo. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga deposito nito sa ilalim ng lupa ay sapat para sa pangangailangan ng enerhiya sa loob ng daan-daang taon. Ang mga lugar na may ophiolite rocks, bato mula sa oceanic crust, ay may mataas na tsansa na magkaroon ng white hydrogen. Ang paggamit nito ay makakatulong sa pagbawas ng emissions at paglaban sa climate change. Natapos ang ikalawang leg ng survey sa Palawan, Puerto Princesa, Nara, Sofronio Española, noong August 2025, na nagpakita rin ng promising indicators ng white hydrogen. Ang white hydrogen, o geologic, native hydrogen, ay isang uri ng malinis na energy, clean energy, na natural na matatagpuan sa ilalim ng lupa, hindi tulad ng ibang uri ng hydrogen na kailangan pa ng proseso, gaya ng green o gray. Ang white hydrogen ay gawa na ng kalikasan sa pamamagitan ng mga reaksyon ng tubig sa mga batong mayaman sa iron, serpentinization. Nakatanggap ang DOE ng mga bids para sa eksplorasyon sa Zambales at patuloy na hinihikayat ang mga investor na mag-apply para sa service contracts. Habang isinasagawa ang mga paunang pagsusuri, ang mga aktibong drilling at mas malalim na pag-aaral ay inaasahang magpapatuloy habang binubuo ang framework ng industriya. Ang layunin ng Pilipinas ay mabawasan ang 99.68% import dependency ng bansa sa petrolyo, data from 2024, sa pamamagitan ng pagtuklas ng sariling malinis na energy. Layunin ng Pilipinas na makamit ang 50% renewable energy sa energy mix pagdating ng 2050. Ang 2026 ay nakikita bilang isang kritikal na taon kung saan ang mga nakuha ng data sa mga survey ay isasalin sa mas konkretong drilling activities upang masukat ang komersyal na kakayahan ng mga hydrogen sites sa bansa. Ibinaling ng Department of Energy, DOE, ang Palawan bilang potensyal na hub para sa white hydrogen, isang natural na nagaganap, low-carbon na pinagmumulan ng gasolina na maaaring buuin muli ang landscape ng energy ng Pilipinas at magbukas ng mga bagong pinto para sa pamumuhunan. Mula Agosto 12 hanggang 15 nung nakaraang taon, ang mga pangkat ng survey ng DOE ay nangolekta ng mga native na sample ng hydrogen sa mga geothermal site tulad ng Case Hot Spring sa Puerto Princesa at Bato-Bato Hot Spring sa Nara.
Ang mga naunang tagapagpahiwatig ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga reserbang hydrogen sa ilalim ng lupa, na nagpapatibay sa reputasyon ng Palawan bilang higit pa sa isang ecotourism draw kundi isang posibleng malinis na asset ng energy. Ang puting hydrogen ay nakakakuha ng traction sa buong mundo bilang isang nakakagambalang teknolohiya sa sektor ng energy, hindi tulad ng conventional hydrogen, na nangangailangan ng carbon-intensive na paraan ng produksyon. Ang puting hydrogen ay natural na nabubuo kapag ang tubig ay nakikipag-ugnayan sa mga batong mayaman sa bakal. Ang resulta ay isang renewable, tuloy-tuloy, at potensyal na murang pinagmumula ng energy na maaaring kalabanin ang solar, hangin, at maging ang natural na gas sa pangmatagalang scalability. Maaaring bigyan ng Palawan ang Pilipinas ng bagong layer ng energy independence, sabi ng DOE, na binanggit na ang hydrogen ay maaaring makadagdag sa Malampaya Project at mabawasan ang pag-asa sa imported na gasolina. Ang kamakailang survey ng Palawan ay kasunod ng July reconnaissance mission ng DOE sa Zambales at Pangasinan, bahagi ng isang mas malawak na diskarte sa pagmamapa ng mga native hydrogen deposito sa buong kapuluan. Ang parehong mga inisyatiba ay nagtakda ng yugto para sa unang espesyalisadong programa sa pagsasanay ng bansa sa pagsaliksik ng hydrogen, na magpupulong sa pandaigdigan at lokal na mga teknikal na eksperto sa huling bahagi ng taong ito. Para sa mga namumuhunan, ang mga implikasyon ay makabuluhan. Kung makumpirma ang komersyal na posibilidad, ang puting hydrogen ay maaaring makaakit ng kapital sa upstream na paggalugad, imbakan ng hydrogen at mga network ng pamamahagi, at mga bagong henerasyong planta ng kuryente. Sa buong mundo, ang mga merkado ng hydrogen ay tinatayang lalampas sa $500 billion pagsapit ng 2050, na ang puting hydrogen ay lalong tinitingnan bilang ang pinaka-cost-competitive pathway. Maaaring iposisyon ng maagang pag-aampun ang Pilipinas bilang pinuno ng Southeast Asian sa hydrogen innovation, na magbubukas ng mga paraan para sa dayuhang direktang pamumuhunan at pampublikong pribadong pakikipagsosyo. Ang paggalugad ng Palawan ay nasa paunang yugto pa rin, na ang mga pagsusuri sa laboratorio ay inaasahang tutukuyin ang komersyal na pagiging posible.